Hello everyone! Welcome back to Anabay's Vlogs. And for today's video, paalis kami ng mga anak ko. Papunta na naman tayo sa ating flat sa Aloba. At kami naglinis doon sa aming flat. At eto nga pala ang ginawa ng aking tenant sa aming flat. At nakakainis talaga. Kaya ito, panoorin nyo kung ano talagang nangyari sa aming flat. O'clock in the morning at ako'y nagda-drive nito papunta sa train station, sa Tirol Railway Station. Kasi susunduin ko ang anak ko dyan, galing ng Chennai. At later on, pupunta kami sa aming flat sa Aloba dahil kailangan namin puntahan yun dahil may nangyari. My son is here. Hello. We're going to Aloba again with our fur babies and my another son there hiding himself. Iba tayong hiding. Candy morning actually. Show your face, man. Show your face. Show your face. Yeah. Bob and Angel. Bob! Where's Bob, Sandy? Alam niyo ba tong fur baby namin na si Bob? Gustong-gusto niya nagbabiyahe. Hindi siya nahihilo, hindi kagaya nung na si Angel na yung Dashan namin yung black. Kaya gustong-gusto namin kasama parati yung si Bob dahil nga, ayan o, tignan niyo ba, nakatayo pa yan sa likuran ng ano namin, ng sasakyan namin. Dante, Bob is one. Bob is near. So ayan, at patuloy pa rin tayo naglalakbay. Nandito na tayo malapit sa sa Kodongalor area. Kaya after that, nag-lunch, nag-snacks muna pala kami. Ayan, at etong Juicy, Bangalore Juicy na to, is meron ding outlet sa amin yan sa Tiror. Kaya naman, pero hindi siya ganun kalaking restaurant. Ito maganda yung interior ng restaurant niya. At syempre, yung quality of food nila is parehas pa rin yung sa Tiror na kung paano yung ano yung natikman namin sa Tiror, ano yung matitikman mo sa Tiror, yun din yung matitikman mo. So, ito yung in-order ko, Elenir with avocado at saka Kolkata wraps. Tapos yung sa anak ko, avocado lang, avocado shake. At yung sa anak kong bunso, ayan, mahilig yan sa brownie. Ito yung brownie shake niya with dried nuts. Kaya naman ako, natatakam ako habang nakikita ko tong fruits na to. So, pagkagaling namin sa flat, ito na ang ginawa ko, nag-clear na ako ng mga basura ng ating tenant kasi grabe talaga, grabe ang nangyari. Mamaya ko ipapakita sa inyo kung ano talaga yung itsura ng flat namin. So, nag-start na ako mag-agyo-agyo niyan, mag-dusting, at after niya mag-dusting, nagwalis-walis na rin ako niyan sa flooring, nag-mop na rin after that. Tapos, magpo-focus na ako niyan later on sa kitchen namin dahil super disaster talaga yung kitchen na yan. Ngayon, medyo malinis-linis na kasi na-clear ko na yung mga basura at ito naman nililinis ko na yung refrigerator. Grabe yan, grabe. Isa yan sa pinakagrabe. Napaka-dumi at saka ang daming mga nabulok na mga pagkain na iniwan ng tenant. At saka, nangamoy na siya. Ito pa isang kinaiinisan ko, ayan, kinuha nila yung aking 2-burner stove, pinalitan ng luma nilang 2-burner stove, kaya naman nakakainis. So ito pa, after ko na maglinis, mag-map at kung ano-ano pa, nag-touch up na ako ng painting, bumili ko ng pintura para naman maging malinis uli yung flat natin. So, ayan, sobrang kapaguran ko, paggabi na, ayan, magdi-dinner na kami mga anak ko. At hindi kami dyan sa Salcara nag-dinner kasi fully book yan. Meron mga daming waiting in line dyan sa sa restaurant na yan. Kaya ito naman sa Rex Restaurant kami nag-dinner. Malapit lang din yan sa area na yan. At ito lang ang in-order ko, hot and sour soup
at saka fried rice na pinag-combine ko. Sabi ng mga anak ko, ang word ko daw dyan, wala akong another side dish. At ang mga anak ko naman, full mandi ang kanilang in order. Ayan, tingnan mo yung panganay ko. So, hindi matatapos ang araw na ito ng paglalakbay namin, galing din sa Aloha, kung hindi kami pupunta sa, syempre, saan pa? Di sa Lulu Mall, sa Lulu Hypermarket, mamimili lang kami ng mga groceries ng anak ko at saka para sa bahay mga Filipino food. At syempre, may double purpose naman din na pagpunta namin sa Lulu Mall. Charge din kami ng aming EV kasi paubos na yung kanyang charge. Hindi naman pwedeng umuwi kami ng walang charge yung aming EV, diba? So, double purpose din yung aming pagpunta dito sa Lulu Mall kasi meron silang Go Easy charging station na pwede na habang namimili kami, hindi na kami maghihintay, mag-charge na lang. So, eto na pala. Eto na yung papakita ko sa inyo. Ang itsura ng flat ko bago iniwanan ng tenant. So, dun sa mga may flat dyan na nagpaparenta ng flat dito or ng apartment or ng condo unit dito sa India. So, isa ito sa mga worst na tenant na na-meet up ko or nakita ko. Nakakainis talaga yung ginawa nila sa flat na yan. Hindi naman lahat ng mga tenant ay ganito. Nakapangatlo na to sa mga ganitong iniwanan yung flat ko. May mga matitino naman tenant, pero ito na yung pinaka-worst. Ang dami niyang iniwang kalat, hindi lang sa rooms. Tingnan nyo naman ang damit, kung saan na lang. Hindi ko alam kung kailangan pa bang gamitin yan. Pati sa veranda, yan, yung balcony namin. Grabe, as in, napakadumi talaga. Ito yung isa pang room, yung kitchen naman. Yung kitchen, ayan, disaster. Hindi ko na binuksan yung fridge dyan kasi talagang nakakainis, as in nakakainis. So ayan yung kitchen. Nakita nyo naman kung paano nila iniwanan. Binigay ko sa kanila ng napakalinis niyang kitchen na yan at may nabasag pa dyan na hindi ko maintindihan yung palayok or yan, ang dami-dami. Anyway, to make the story short, ito yung paano iniwan ng tenant yung aking flat na pagkalinis-linis tapos iiwanan ng ganito. Pero anyway, wala namang problema. Nalinis ko na naman yan. Inilinis ko na yan na maayos. Tayo mga Filipino, alam nyo naman kung paano tayo maglinis. At maintindihan naman natin, hindi natin alam kung talaga yung reason nila. Kasi 1 month lang naman sila nag-stay dyan sa flat na yan. At umalis sila ng walang kaabog-abog. Ang nakakainis pa, hindi nila iniwanan sa caretaker yung susi. So, ayan. After natin linisin ang aming flat, eto na siya. Back to its own glory. O, diba? From disaster to clean. So, ayan. Diba? Ganda tayo mga Pilipino. Malinis at maayos. So, na-maintain na natin yung kanyang kalinisan. Okay, God bless, stay safe, bye. That's all for today's vlog. God bless, stay safe, bye. A breathless whisper tells me